Tinanong ni Liu Dali kung bakit daw hinanap si Fang Yuna ng kuya nito. Sumagot si Fang Yuna nang kinausap lang daw siya ng kanyang kuya kaya binanggit na niya rin daw dito ang pangalan ni Liu Dali. Pero sinabi nga raw ng kanyang kuya na hindi pa nito noon naririnig ang pangalan ni Liu Dali at hindi raw ito tumatanggap ng interview sa kung sino-sino lang. Medyo nainsulto si Liu Dali sa kanyang narinig, sinabihan niya si Fang Yuna nang marahil ay nakatira daw sa isang kuweba ang kuya nito. Isa nga raw siya sa mga pinakasikat na personalidad sa loob ng industriya. Binanggit ni Fang Yuna na kadikit nga raw ng kanyang kuya ang principal doon, at nakakasigurado siya na makikilala nito si Liu Dali kung talagang ang sikat ito. Marahil nga raw ay nag-iimbento lang si Liu Dali para makapagyabang ito sa kanya. Nagulat si Liu Dali nung marinig niya na may koneksyon rin daw pala sa principal ang kuya ni Fang Yuna, isa pa naman daw Grandmaster ang principal ng Magic University. Karamihan nga raw sa mga tao ay walang masyadong alam sa mga malalakas na martial artist dahil napakahirap ng mga itong ma-interview. Kung mabibigyan nga raw siya ng pagkakataon na makapanayam ang principal ng Magic University ay tiyak na sisikat agad ang kanyang pangalan. Tinanong ni Liu Dali kung bakit niya naman daw kailangang magyabang kay Fang Yuna. Tinanong niya rin kung naaalala ba raw nito ang paglalaban noon ng mga Rank 8 Grandmaster, siya nga raw ang kumuha ng video ng paglalaban ng mga ito. Sinabi ni Fang Yuna na kung talagang sikat nga raw si Liu Dali, bakit nga raw parang mukha lang itong mahirap? Tumugon si Liu Dali nang ayaw niya lang daw ipakita sa iba ang kanyang kayamanan. Tinanong ni Fang Yuna si Liu Dali kung umaabot na ba raw ng daan-daang milyon ang pera nito. Sumagot si Liu Dali nang wala daw siya ngayong masyadong hawak na liquid assets, pero marami raw siyang pag-aari na nakapangalan sa kanya. Honorary director rin daw siya ng ilang kumpanya at bukod daw sa tauna niyang sweldo sa kanyang mga posisyon ay nakakakuha rin daw siya ng napakaraming bonus. Tinanong din ni Fang Yuna kung may sariling bahay na ba raw si Liu Dali at kung ilan daw ang mga sasakyan nito. Sumagot si Liu Dali nang may ilan lang daw siyang bahay pero mahigit na raw sa 10 ang kanyang mga sasakyan. Tinanong ni Liu Dali kung maaari na ba raw siyang ipakilala ni Fang Yuna sa kuya nito, at kung kailan daw ito maaaring mangyari. Tumugon si Fang Yuna at sinabi kay Liu Dali na ipapakilala na niya raw agad ito ngayon. Nagulat si Liu Dali sa mabilis na pagpayag ni Fang Yuna. Naisip niya na napakadali nga raw palang utuin ang batang ito. Habang naglalakad ay iniisip na ni Liu Dali kung ano ang mga dapat niyang sabihin para makaibigan niya rin ang kuya ni Fang Yuna. Tinanong niya si Fang Yuna kung bakit huminto na ito sa paglalakad. Sinabi ni Fang Yuna na naroon na raw ngayon ang kanyang kuya. Paglingon ni Liu Dali sa kanyang likuran ay doon na niya napagtanto na siya pala ang naisahan ng inuuto niyang bata. Sinabihan ni Fang Ping si Liu Dali nang mabuti naman daw at muli silang nagkita. Pinuri ni Liu Dali ang ating bida at sinabi na mas lalo pa raw itong naging pogi. Binanggit ni Fang Ping na nahihirapan nga raw sa pagtatrabaho ang mga tao na tulad niya, samantalang si Liu Dali naman daw ay nagmamay-ari na ng maraming bahay at sasakyan. Isa na rin daw pala itong shareholder at direktor ng mga malalaking kumpanya. Sinabi ni Fang Ping na hindi ba raw oras na para ibalik ni Liu Dali ang mahigit sa 30 milyon na ninakaw nito sa kanya. Nagulat si Liu Dali sa laki ng halaga na binanggit ng ating bida. Naisip niya na 21 milyon lang naman daw ang kinita niya noon mula sa mga pinost niyang video. Kahit pa nga raw maghati sila ng 30 to 70% ay hindi raw aabot ng 30 milyon ang pera na kanyang itinakbo. Nagmakaawa si Liu Dali sa ating bida at sinabi na gawa-gawa niya lang daw ang lahat ng mga kinuwento niya kay Fang Yuna. Wala nga raw siyang sariling bahay at wala rin daw siya ni kahit isang sasakyan, kung talagang mayaman na nga raw siya ay hindi na raw sana siya magtatrabaho pa bilang isang reporter. Sinabi rin ni Liu Dali na kung ayaw nga raw siyang paniwalaan ng ating bida ay maaari nitong tingnan ang kanyang mga credit statements. Nagamit na nga raw niya ang lahat ng mga itinakbo niyang pera para ibili ng mga ginamit niyang pills at ngayon daw ay napakarami pa niyang utang. Kahit nga raw alam niya na hinahanap siya ng ating bida, ay sumubok pa rin siya na makakuha ng coverage at interview sa isinasagawang Rank 1 Championship para lang kumita siya ng pera. Binasa ni Fang Ping ang mga mensahe ng bangko na pinagkakautangan ni Liu Dali. Hindi siya makapaniwala na matapos nitong itakbo ang kanyang kabahaging pera ay nagkaroon pa rin ito ng maraming utang. Napaisip siya kung hindi ba raw nakakaramdam ng hiya si Liu Dali bilang isang Rank 3 martial artist. Sinabi ni Fang Ping na kung hindi nga raw maibabalik ni Liu Dali ang kanyang pera,
ay kailangan na lang daw siya nitong bayaran gamit ang katawan nito. Kinabahan si Liu Dali sa maaaring gawin ng ating bida sa kanyang katawan. Pinagsisipa ni Fang Ping si Liu Dali dahil sa malaswa nitong pag-iisip. Sinabihan ni Fang Ping si Liu Dali nang pirmahan daw nito ang kasulatan na may pagkakautang ito sa kanya na 50 milyon. Simula nga raw ngayon ay magtatrabaho na ito sa kanyang Yuan Fang Company. Babayaran niya raw ito ng 5 milyong sweldo sa kada taon at nang makapagbayad na ito ng utang. Magdadahilan pa sana si Liu Dali pero binalaan na siya ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Liu Dali nang kung ayaw nga raw nitong pumirma ay bubugbugin niya raw ito ng walang tigil hanggang sa maubusan nito ng hininga. Pagtatrabahuhin niya lang naman daw ito sa kanyang kumpanya ng 1 linggo sa kada 1 buwan. At halos 3 buwan lang daw ang ipapasok nito sa loob ng 1 buong taon. Pagkatapos nga raw ng 10 taon ay wala na itong utang sa kanya, hindi na nga raw ito makakahanap ng mas magandang deal kahit saang kumpanya pa ito magpunta. Naisip ni Liu Dali na pipirmahan na nga raw niya ang kasulatan na ibinigay ng ating bida, tatakasan na niya lang daw ulit ito kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Sinabi ni Fang Ping na husayan lang daw ni Liu Dali at tiyak daw na yayaman ito habang nagtatrabaho ito sa kanya. Maraming araw siya ngayong naiisip na ideya para kumita ng malaking pera, at si Liu Dali nga raw ang susi para magawa niya ang lahat ng ito. Nagbabala rin ng ating bida na kapag tinakasan daw ulit siya ni Liu Dali ay hindi na raw siya magiging ganoong kabait sa susunod na mahuli niya ito. Umalis na si Liu Dali para mag-report sa Yuan Fang Company na pag-aari ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na kahit raw hindi siya ngayon nabayaran ni Liu Dali, ang mabuti raw ay mayroon na silang kasulatan. Mapapakinabangan niya nga raw ang pagiging journalist nito lalo na't halos lahat ngayon ng tao ay nanunood na ng videos sa kani-kanilang mga cellphone. Pinuntahan ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor para humingi ng payo. Sinabi ni Advisor Lu Fenbro na maaari raw mag-ipon ng enerhiya ang ating bida para mas mapatalas at mapalakas nito ang gamit nitong sandata. Hindi nga raw maaapektuhan ang progreso ng paglakas nito dahil napakarami naman nitong taglay na vitality. Pero pinaalalahanan niya rin ang ating bida nang wag lang daw nitong gagamitin sa gaganaping tournament ang sandata nito. Ang Danko Saber nga raw ay isang sandata na ginagamit sa pagpatay, at ilang taon din daw itong pinatalas ni Zhang Dingnan. Mahirap na nga raw makontrol ang lakas nito kapag sinimulan na rin itong palakasin ng ating bida. Madali na nga lang daw nitong matatalo ang mga kalaban na makakaharap nito. Tinanong ni Fang Ping kung ang ibig sabihin ba raw noon ay hindi na mapipigilan ng mga makakalaban niya ang kanyang mga pag-atake. Tumugon si Advisor Lu Fenbro nang nakadepende pa rin daw ito kung gaano kalakas ang makakalaban ng ating bida. Pagkatapos nga raw nitong mapatalas at mapalakas ng ilang buwan ng Danko Saber ay magagawa na nitong makapatay ng isang rank 5 catacombs martial artist gamit lamang ang isang pag-atake. Tinanong ni Fang Ping kung bakit hanggang rank 5 lang daw ang maaari niyang mapatay. Naisip ni Lu Fenbro na halos isa nga lang daw langgam ang ating bida sa mata ng isang rank 6 kaya wag na nga raw itong masyadong mayabang. Binanggit ni Advisor Lu Fenbro na malapit na raw ulit siyang pumasok sa loob ng catacombs. Tanungin na nga lang daw ng ating bida ang ibang mga teaching advisor kapag may mga gusto itong malaman tungkol sa pagsasanay nito. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung magbe-breakthrough na ba raw ito sa susunod na rank. Tumugon si Advisor Lu Fenbro nang hindi pa niya raw ito magagawa dahil may kakulangan pa rin daw siya sa ilang mga aspeto. Binanggit ni Advisor Lu Fenbro na wala na raw siya doon kapag ginanap ang sunod na martial arts championship, pero wag nga raw magpapabaya ang ating bida. Kapag mas malakas daw dito ang makakalaban nito ay wag na raw itong manghahas na lumaban, imbis na lang kung gusto talaga nitong magtamo ng malalaking pinsala. Tumanggap na nga lang daw ito ng pagkatalo at nang hindi na maantala ang progreso ng paglakas nito. Tumugon si Fang Ping nang aalalahanin niya nga raw ang payo ng kanyang teaching advisor. Nagmadali si Fang Ping sa paglalakad noong makarinig ito ng isang magandang balita. Tinanong niya si Vice Principal Huang Jing kung magkano raw nito na ipagbenta ang kanyang heart marrow. Sumagot si Vice Principal Huang Jing nang naibenta niya raw ito sa halagang 50 milyon. Binanggit niya rin na sinabihan niya nga raw ang buyer ng heart marrow na ipadala sa ating bida ang password ng transaksyon, at nang sa ganoon ay hindi na dumaan sa kanya ang bayad nito. Tinanong ni Fang Ping kung natatakot ba raw si Vice Principal Huang Jing na paghihinalaan niya ito na babawasan nito ang kanyang pera.
Hindi naman daw siguro nito iniisip na ganoong klase siya ng tao. Natawa si Vice Principal Huang Jing sa mga sinabi ng ating bida dahil ganoong-ganoon nga ang pagkakakilala niya dito. Nadagdagan ng 50 milyon ang wealth value ng ating bida. Ngayon ay umabot na ng 1 bilyon ang naipong wealth value ni Fang Ping kaya magkakaroon na ng panibagong upgrade ang kanyang system. Inaabangan na ng ating bida kung ano ang magiging pagbabago sa kanyang system. Hindi na siya mapakali dahil ilang oras na rin ang nagdaan. Napapaisip siya kung bakit napakatagal daw ng pag-upgrade nito ngayon. Halos palubog na ang araw noong matanggap niya ang notification na matagumpay raw ang pag-upgrade ng kanyang system. Nagkaroon na ito ngayon ng mga bagong function na storage space at energy shield. Natuwa ang ating bida dahil natupad na ang inaasam niya na magkaroon siya ng isang storage space. May lawak nga raw ito na 1 metro kubiko, pero siguro naman daw ay mas lalawak pa ito sa hinaharap. Medyo maliit man daw ito pero maaari na niya nga raw itong paglagyan ng mga sandata at ng kung ano-ano pang resources. Hindi na nga raw siya hahabulin ng mga halimaw nang dahil sa mga enerhiya ng mga bitbit niyang kagamitan. Nagtaka si Fang Ping kung para saan naman daw ang energy shield ng kanyang system, napaisip siya kung isa ba raw itong paraan ng pangdepensa. Sinubukan ng ating bida na i-activate sa kanyang isipan ang energy shield ng kanyang system. Naguluhan siya dahil wala naman daw siyang nararamdaman na kahit na anong pagbabago sa kanyang katawan. Sinubukan niya namang suntukin ang kanyang pisngi pero hindi pa rin ito nag-activate. Naisip niya na marahil ay hindi ito gumagana kapag sa kanya mismo nagmula ang pag-atake. Tinawag ni Fang Ping si Chen Yangxi at nakiusap siya dito na atakihin daw siya nito. Naguluhan naman si Chen Yangxi sa ipinapagawa sa kanya ng ating bida. Sinabihan ulit ni Fang Ping si Chen Yangxi nang atakihin nga raw siya nito, hindi na nga raw mahalaga kung paano niya ito gagawin. Sinabihan ni Chen Yangxi ang ating bida nang napaka-weird daw nito, kailanman daw ay hinding-hindi niya ito susubukang saktan. Pinuntahan naman ni Fang Ping si Fu Changding at inutusan niya ito na suntukin daw siya nito. Tinanong ni Fu Changding kung niloloko ba raw siya ng ating bida, alam niya nga raw na kapag inatake niya ito ay agad din siya nitong gagantihan. Kay Zhao Lei naman nagpasuntok si Fang Ping, nangako rin siya na hinding-hindi nga raw siya gaganti. Sinabihan ni Zhao Lei ang ating bida nang wag na nga raw siya nitong lukohin, alam niya nga raw na humahanap lang ito ng paraan para masaktan siya nito. Si Yang Xiaoman naman ang sunod na nilapitan ni Fang Ping pero agad din siya nitong tinanggihan. Hindi nga raw siya mauuto ng ating bida sa mga naiisip nitong pakulo. Sumakit ang ulo ni Fang Ping dahil hindi niya masubukan kung para saan ba ang energy shield ng kanyang system. Pinakiusapan niya ulit ang kanyang mga kaibigan na atakihin na nga raw siya ng mga ito. Tinanong niya kung wala ba raw talaga ang mga itong lakas ng loob, siya na nga raw itong nagmamakaawa at nangangako na wala siyang plano na gumanti. Wala pa ring ginawa ang mga magkakaibigan dahil nag-aalala sila na baka balikan din sila ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kaibigan nang sana raw ay hindi ng mga ito pagsisihan ang pinalampas ng mga itong oportunidad. Ito na nga raw sana ang pagkakataon ng mga ito na maatake siya ng libre pero hindi pa ng mga ito ginawa. Bigla na lang dumating si Advisor Tang Feng at agad na sinuntok ang likuran ng ating bida. Sa lakas ng pag-atake ni Tang Feng ay napatila po nito ang katawan ni Fang Ping hanggang sa mga susunod na gusali. Tinanong ni Advisor Tang Feng sina Fu Changding, Zhao Lei at Yang Xiaoman kung bakit hindi daw ng mga ito inatake si Fang Ping gayong ito na ang nakikiusap sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang tatlo na gagawin nga ni Advisor Tang Feng ang ipinapagawa ng ating bida. Iniisip ngayon ni Fang Ping kung para saan ba raw talaga ang energy shield ng kanyang system. Tinatawag nga raw itong shield pero wala man lang daw siyang naramdaman na kahit na anong proteksyon nung atakihin siya ni Advisor Tang Feng. Napaabot na nga raw niya sa 1 bilyon ng wealth value ng kanyang system pero mukhang ang storage space lang daw ang kanyang mapapakinabangan. Napaisip ang ating bida kung ibang klase lang daw siguro ng pangdepensa ang nakuha niyang energy shield. Hindi nga raw ito gumagana sa mga pisikal na pag-atake kaya maaaring isa itong panangga laban sa mga mental strength attack. Malaking bagay raw kapag nagkaroon siya ng proteksyon laban sa mga mental strength attack ng mga Grandmaster. Naisip ni Fang Ping na hindi niya raw ito maaaring subukan sa kung sino-sinong Grandmaster dahil para lang daw siyang nagpapakamatay.
Gagamitin na lang daw niya ito sa mga prinsipal ng kanilang unibersidad. Laging nga raw siya ng mga itong ginagamitan ng mental strength sa tuwing nagagalit ang mga ito sa kanya. Sa ganoong paraan nga raw ay masusubukan niya ang epekto ng kanyang energy shield nang hindi niya inilalagay sa panganib ang kanyang buhay. Naisip din ng ating bida na ngayon nga raw na napa-upgrade na niya ang kanyang system ay maaari na niyang gamitin ang inipon niyang 1 bilyong wealth value para pataasin ang mga dapat niyang pataasin. Susubukan niya nga raw makarating agad sa peak rank 4 sa lalong madaling panahon. Kasunod noon ay sasanayin niya naman daw ang kanyang mga battle techniques sa bago niyang rank. Kapag nagsanay nga raw siya ng nagsanay ay may posibilidad din na makatungtong siya sa rank 5 sa sandaling magsimula na ang kompetisyon. Nagtaka si Advisor Tang Feng kung bakit parang hindi niya raw naramdaman ang enerhiya ni Fang Ping nung sandaling suntukin niya ito. Hindi niya nga raw sigurado kung pumupurol lang ang kanyang pakiramdam o kung may sinusubukan lang ang ating bida sa mental strength nito. Nasa Magic City train station na ulit ngayon ang ating bida para ihatid naman ang kanyang pamilya. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang mga magulang kung bakit hindi raw muna ang mga ito manatili ng matagal sa Magic City. Tumugon si Fang Mingrong ng napakagandang araw sa Magic City pero hindi nga lang daw sila sanay sa ganoong lugar, mas gugustuhin pa nga raw nilang manatili sa bahay nila sa Sun City. Binanggit ni Fang Yuna na bibisitahin niya raw doon ang kanyang kuya kapag nakakuha na siya ng lisensya at nakabili ng sarili niyang sasakyan. Pinaalalahanan ni Fang Ping ang kanyang kapatid nang alagaan raw nito ang kanilang mga magulang, huwag rin daw nitong susubukang umalis ng Sun City nang hindi niya nalalaman. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang alagaan nga raw nito ang sarili nito, at humanap na raw agad ito ng kanyang magiging sister-in-law. Nahihiya na nga raw siya sa kanyang mga narinig, usap-usapan nga raw sa Magic University na hinding-hindi na ito makakahanap pa ng mapapangasawa. Tinanong ni Fang Ping kung bakit ganoon daw ang kumakalat na balita gayong sikat naman daw siya. Tinanong niya si Fang Yuna kung sino-sino ba raw ang mga nagsasabi nito. Inasar ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang halos lahat nga raw ay iyon ang sinasabi. Tinanong ni Liu Yin ang kanyang anak kung mayroon na ba raw itong girlfriend. Nahiya si Fang Ping sa tanong ng kanyang ina, pero nagdahilan na lang siya na kusa rin daw itong darating. Naisip ng ating bida na wala pa raw sa plano niya ang makipag-date at magkaroon ng girlfriend lalo na't nanganganib pa ngayon ang sangkatauhan. Paano pa niya nga raw maiisip na bumuo ng pamilya, gayong kailangan pa niyang paghandaan ang pakikipaglaban sa mga taga-catacombs. Sinabi ni Fang Yuna sa kanilang ina na wag na raw itong umasa na makakahanap pa ng girlfriend ang kanyang kuya. Lagi nga raw itong nangbubugbog ng mga babae at kalat na nga raw ito sa buong internet. Nasaktan si Fang Ping sa mga sinabi ni Fang Yuna, napaisip siya kung kapatid niya ba raw talaga ito. Naalala ni Fang Ping ang 3 high-ranked cultist na napatay nila sa ginawa nilang operasyon, malamang nga raw ay nakarating na sa mga miyembro ng kulto kung paano ito nangyari. Madalang nga lang daw sa mga gaya nilang martial artist ang gumaganti sa pamilya ng kanilang mga kalaban lalo na't sanay na sila na mamatayan ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Imbis nga raw na mawasak nila ang moral ng kanilang kalaban ay mas lalo lang titindi ang galit nito sa kanila. Naisip ni Fang Ping na hindi niya raw inaalis ang posibilidad na balikan ng mga miyembro ng kulto ang kanyang pamilya para lang makaganti ang mga ito sa kanya. Pero mas malaki pa rin daw ang posibilidad na siya mismo ang gantihan ng mga miyembro ng kulto, kaya mas mabuti nga na umalis na lang muna ng Magic City ang kanyang pamilya at nang hindi na ang mga ito madamay. Sa ngayon nga raw ay patuloy muna siyang magpapalakas habang sikreto ang mga itong pinoprotektahan ng mga tauhan ni Governor General Bai Jinshan.